Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Sabado sa ika-11 na linggo sa karaniwang panahon, pagtatapos ng isang buong linggo. At sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, napakaganda ng ipinapaalaala sa atin sa pagtatapos natin nitong linggo na ito. Sabi dito, ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo. So ano bang ibig sabihin nitong kasabihan na ito sa Israel? Ang ama ang kumain ng maasim na ubas. Ang nangilo, yung anak. So anong kaugnayan nitong sinasabing ito sa relasyon ng ama at ng anak? Sinasabi ng mga Israelita nang ibig sabihin nito ay kung ang nagkasala ay ang ama, dadalhin ito ng anak. Ang pamilya ang magdurusa, ang magsasakripisyo sa naging kasalanan ng kanilang mga magulang o ng kanilang mga ninuno. Ganito yung pananaw ng mga Israelita. Kaya nga kapag mahirap ang pamilya, iniuugnay nila ito sa kung ano ang naging kasalanan ng kanilang mga ninuno. At sinasabi nila, isinumpa kasi ang pamilyang iyan dahil masama ang kanilang mga ninuno. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Hindi totoo iyan. Hindi nangangahulugan na kapag nagkasala ang ama, ang magdurusa ay ang anak. Para sa ating Panginoon, dapat maging malinaw sa lahat, bawat isa ay may kanya-kanyang sapat na isip at nasa kanya-kanyang sapat na gulang para malaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Kung alam na ng tao na itong gawain na ito ay mabuti at iyon ang kanyang ginagawa, makakatulong yon para siya'y makarating sa kaharian ng Diyos sa langit at mabuhay doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Pero kung ang isang may isip at nasa hustong gulang ay gumagawa ng masama, kahit na alam niyang ito'y masama at mapapahamak siya sa paggawa nito, siya'y mamamatay. Kaya nga sabi ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa, ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ko gustong mamatay ang sino man sa inyo dahil sa kasalanan. Kaya magpakabuti na kayo upang kayo'y mabuhay. At ito mga kapatid, ang napakagandang paalaala para sa ating lahat. Sa pagharap natin sa Diyos, haharap tayo bilang ako at hindi kasama ang aking mga magulang, kamag-anak, kaibigan, o mga kung sino-sino pang gusto kong isama. Sa pagharap sa Diyos, tayo lang, ikaw lang, ako lang ang mag-isang haharap. At doon, hahatulan tayo sa kung ano ang buhay mayroon tayo. Hindi niya tayo hahatulan
sa kung ano ang ginawa ng ating mga magulang o ng ating mga ninuno. Kung ano yung aking ginawa ngayon sa mundong ito, iyon ang magiging basihan ng Diyos kung ako'y kanyang tatanggapin sa kanyang kaharian o hindi. Kaya yung mga magulang na masyadong nadidisappoint sa kanilang mga anak, sobrang nalulungkot kasi, Father, ang dami ko ng advice. Nagagalit na ako sa kanya. Bakit ka nakikisama dyan sa taong yan? Magpakasal kayo. Father, ayaw magpakasal. Wag mong pilitin. Nasa hustong isip at hustong gulang na yan. Sapat na bilang magulang na nakapagbibigay ng maayos na advice, payo sa inyong mga anak. Pero ang tandaan ninyo, ang desisyon ay nasa kanila. Yung mga magulang kasi minsan, dala-dala nila yan. Nagsisimba pa naman ako, Father, araw-araw. Active pa naman ako sa simbahan. Tapos yung aking anak, ni hindi ko mapagsimba. Hayaan mo lang. Basta't hindi ka nagkukulang sa pagpapaalaala. Basta't ginagawa mo yung responsibilidad mo bilang ina, bilang ama, bilang magulang, sapat na yon para talaga masabi ng Diyos, hindi ka naman nagkulang. Hindi mo naman kasalanan na yung anak mo ay naging ganoon ang desisyon sa kanyang buhay. Kaya iyon, mga kapatid, ang magandang pagpapaalaala sa atin ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Hahatulan tayo ng Diyos sa pagharap natin sa Kanya ayon sa kung ano ang ginawa natin sa buhay natin ngayon. Sabi nga, mag-isa tayong lumabas as isinilang sa mundong ito, mag-isa rin tayong babalik at haharap sa Diyos. At sa pagharap natin sa Kanya, ang hahanapin niya, ano ang mabuti mong ginawa sa kapwa. Amen.